Pagpalang araw po sa inyo, kaibigang Peter. Ay, Diyos ko, kaibigan. Kumusta naman yung kalagayan natin, kaibigan, no? Doon sa yung kalagayan ng ating mahal na Pangulo na si Duterte. Kumusta po siya, kaibigan? Diyos, Ginoo ko. Nalaman ng ating kaibigan no, na ang ating Pangulo po ay talagang gusto na talaga niyang magpahinga. Pagod na po siya talaga. Ngunit pinipilit po niya dahil para po ito sa atin, sa mga Pilipino. Kahit pagod siya ay pilit pa rin po siyang lumalaban. Kaibigan, sana hindi po siya sumuko. Nakikita ko po ang kalagayan niya na parang hirap po siyang magsalita, kaibigan. Siguro sa stress at saka sa sobrang biyahe ba. Kaibigan, wag po ako nakikiusap po, no? Tayo ay lalaban sa tama, kaibigan. Hindi tayo papanig sa mga masasama. Kaibigan, pwede pa ba siyang pwede ba natin siyang tulungan? Kaibigan, pwede niyo po siyang tulungan. Nasa sa inyo po yung pasya kung matutulungan niyo po ang ating mahal na Pangulo. Kasi wala na talaga tayong ibang choice, kaibigan, no? Kayo lang talaga yung makakatulong talaga sa ngayon. Po, kahit nasa malayo daw si Rodrigo Duterte ay nalalaman pa rin po nila, no, ang kalagayan ng ating mahal na Pangulo doon. At dami ng mga galit ngayon na mga Pilipino, kaibigan. Sana, no, mapigilan nila ang galit nila sa puso nila, kasi awang-awa na po sila sa ating mahal na Pangulo eh. Opo. Opo, kaibigan. Pinapaabot po ng ating mahal na kaibigan na wag lang daw tayong mag-alala, no? Pero ang mangyayari pa rin daw. So, ang gagawin po natin ay taimtiman ang pagdarasal. Yung paalala nila na yung pagkain talaga, unang-una, magtabi na tayo ngayon pa, no? Magtago na tag mga pagkaon. Kaibigan Peter, paano na lang yung mahirap tulad namin, kaibigan, no? Na dili kayo kapalit og mga dili ka stock og maraming pagkain, kaibigan. Saon na lang, no? Sana wala na lang gera, kaibigan, no? Sana mapigilan ito, kaibigan, kasi paano? Hindi ko ma-imagine kung yung mangyayari. Sunod-sunod po yung mga panaginip ko, kaibigan, no, na pag-iyak ng mga bata tsaka pagbaha ng dugo. Diyos ko, may mga kalamidad pa na darating. Ito na ba yung sinasabi nila na malapit na ang katapusan? Hindi pa huli ang lahat. Talaga kailangan magsisi hanggang maaga pa. Pagsisihan na natin, no, ang mga dapat pagsisihan, no? Pagpatawad, matuto tayong magpatawad sa kapwa natin. Hindi natin alam, no, kung kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Opo, kaibigan. Kumanta si kaibigang Peter. Ang ganda naman po ng boses ninyo, kaibigan. Ayan, handog daw niya po ito sa ating Pangulo. Opo, opo. Opo, opo. Oo, opo. Yan, no. Basta sabi ni kaibigang Peter, wag daw tayong makalimot na magdasal. Dahil yan yung pinaka-powerful sa ngayon talaga.
walang makakatalo sa ating pagdasal na time team, no, na sana maging peaceful na lang po talaga, kasi nasa critical po tayo ngayon. Po, yung ilan po na grupo ay naghahanda na, no, sana lang jud kasi niyas, no, para mulusob na lang jud sila. At sabi pala ni kaibigang Peter, ano po yun, kaibigan? Huwag daw tayong mag-alala dahil malapit na daw lumabas ang katotohanan. Dahil may mga witness daw po, no, na magpunta sa Malacanang, no, at may sisiwalat silang malaking sikreto. Sana mangyari na ito, kaibigan, para malaman na ng buong Pilipino, no, kung sino ba talaga ang nasa panig ng kabutihan. Opo, kaibigan. Opo. Ay, nako. Grabe ang pag-alala ng bawat Pilipino ngayon. Tutok na tutok sa mga balita, no. Talagang walang tulugan, no, sa pag-abang ng mga balita kung ano na pong nangyayari. Kagabi lang po ay may candle lighting po, no, para po sa peace rally, para po sa ating mahal na Pangulo. Ang dami pong tao talaga na umaten, no, nagpunta para makiisa po, no, sa prayer rally po para po kay Rodrigo, no, para sa ating mahal na Pangulo na si Rodrigo Duterte. So ayan, kaibigan. Opo. Naririnig ko po ang parang ang sigaw ng mga kaibigan nating duwende. Oo. Hala. Nag-prayer rally po daw sila. Opo, kaibigan. Grabe din na yung suporta nating mga mahal na kaibigan, no? Pero may mga itim na diwata, kaibigan, na itim na duwende at diwata. Itim na diwata na kakampi sa kalaban. Yan daw yung pagdating daw ng digmaan, yan daw din ang makakalaban nila. Opo, kaibigan. Pigilan mo po sila, kaibigang Peter. Alam ko po, no, na talagang mangyayari, kaibigan, pero inaasahan po talaga namin na hindi mangyari yung kinakatatakutan natin, no, naming lahat. Kasi paano na lang yung mahihirap, pagay mahimo ang mga pobre, kaibigan, no. Opo. Luoy daw ang sabi ni Peter, luoy daw kaayo mga pobre, no. Sao na lang kung magira na. Salamat, kaibigan, ha, sa babala, at patuloy tayong mag-update kaibigan, no. At sana no, patuloy pa rin tayong magdasal, no, para sa kabutihan ng ating bayan, kaibigan, no. Sana mapigilan, no, kasi ang mga tao talaga sobrang galit na talaga ngayon. Sobrang galit na sila. Opo. Ano po yun, kaibigan? Hala, Diyos ko. Hala. May mga mangkukulam po ngayon, no, na kumikilos po, no. At galing pa daw sila sa iba't ibang lugar. Nagkaisa daw ang mga mangkukulam ngayon. Diyos
Diyos ko, kaibigan. Sino ba yung gusto nilang kulamin, kaibigan? Hindi ko daw ito ipapaalam. Sige, kaibigan. Kailangan tayong mag-usap private po. Opo. Ay, naku. Ano naman itong nangyari sa mundo natin, no? Parang yung may mga itim na mahika ngayon ay nagsisilabasa na din, pati yung mga kulto. May narinig pala ako, kaibigan, no? May nabasa ako, no? Sus, nasa batas pa naman siya. Sabi pa niya, no, na okay lang gumamit ng droga, no? Okay lang ba gumamit ng droga, kaibigan? Dahil sa pamamagitan, no, kapag nagsimula ka ng gumamit ng droga, hahanap-hanapin mo na yan, no? Sabihin mo pang pagising yan, pero pag ma-addict ka, hanapin mo na, at yan yung dahilan kung bakit ka makakagawa ng krimen, no? Hindi naman tayo pabor, no, sa mga pinatay na inosente, no? Hindi tayo pabor diyan. Pero pabor tayo, no, sa mga napatay na mga adik, no? Dahil nabigyan ng hustisya ang mga biktima. Diyos ko. Grabe, daming rape, daming pinatay, pinasok ang bahay, pinatay ang mag-ina, ni-rape ang bata, dami-dami, no? Kaya yung mga tao, hindi po natin mapigilan, sabi ni kaibigan, hindi mapigilan po ang pagmamahal ng tao kay Digong. Dahil po sa napakatapang po ng ating mahal na Pangulo, no? Siya po yung gumawa ng malaki ang desisyon na ginawa niya, no, para sa katahimikan, para sa kanyang bayan, no, na mapanatili po na peaceful at wala na pong mabiktima ang mga drug addict. Niulit ko po, hindi po kami pabor kung may mga inosente man, no, na dadamay, no, pero doon tayo sa mga nabigyan ng hustisya, no, isa tayo na magpapasalamat.
Po, no? Magandang umaga po sa ating mga kaibigan ngayon na may mga ipapaabot na naman po sila, no? Ito po ay nakita po nila, no? Kasi yung mga kaibigan natin, no, binibigyan po tayo ng babala, no, sa mga nakikita po nila, no, sa mga mangyayari. So, ayun. Alam po ng ating mga mahal na kaibigan na ang lahat po ng tao ay tutok po talaga, no, sa mga balita ngayon tungkol po sa ating mahal na Pangulo na si Duterte. No, nakikita po ng lahat ng tao na yung si Pangulo ngayon ay si Tatay Digong po ay parang hirap po siya, no, may dinaramdam po siya. Sabi po, kaibigan Peter, meron po akong itatanong po sa inyo. Si Tatay Digong po ay iba po yung pakiramdam ko sa kanya eh. Parang may iniinda po talaga siya sa kanyang katawan. Kaibigan, kumusta naman po ang trato nila doon sa ating mahal na Pangulo, kaibigan? Ay. Si Tatay Digong, sabi ni kaibigang Peter, hindi naman daw talaga ibinigay, no, wala jud siya tagai og kanang tambal, no, para sa sakit, no, ni Tatay Digong. Kaya parang tinitiis na lang po ni Pangulo ngayon yung karamdaman niya, no? Luoy biya ito po talaga yung sigaw ng mga tao, kaibigan, no, na grabe na, sobra na talagang galit na galit, parang gusto na talagang sumabog sa galit ang taong bayan. So, kaibigang Peter, sa palagay mo, kaibigan, no, ano pong dapat namin gawin? Dahil may lumalabas na po ngayon, no, may lumalabas na po ng mga taong masasama. At Peter, totoo ba, Peter, na naigipang buhian ron ng mga killer? Natulog ba? So, meron na daw nga pinapakawalan ngayon na mamamatay tao, no. So, parang may ipapatumba ang mga kalaban. Kaibigan, sana hindi naman mangyari, no, para paano na lang, kaibigan, kung maging madugo ang politika ngayon, kaibigan. So, grabe ang kagubot gyud nga mahitabo na apay mga kalamidad. Sao na lang ni kaibigang Peter. Sabi pala ni kaibigan, no, na ang dami po daw kasinungalingan ni Pangulong Marcos, no. Madami daw niyang mga kasinungalingan talaga na sinabi. At sana sabi niya na wag daw tayong magpauto, no. Wag daw tayong magpauto sa kay Marcos. Sus, kaibigan, opo. Hindi daw matago ang katotohanan dahil may kaalyado daw, ay yung mga kaalyado daw ni dating Pangulong Marcos po ay babaliktad na daw, magsisimula na daw ang paglabas ng katotohanan. Po, kaibigan. So, yun pa rin, no, sabi ni kaibigan na wag daw tayong matakot, magdasal lang daw tayo talaga, no, kasi unang-una yan naman talaga yung pinaka-powerful na magagawa natin ngayon, ang pagdarasal ng taimtim.
may parte daw na bansa na magkakagira daw. Tapos paano na lang kaibigan kung may mga mga OFW doon kaibigan, madadamay. Wag lang daw mag-alala no dahil madami pa daw may magagawa pa daw no para mapigilan ito. Oo kaibigan. Grabe. Grabe no kung grabe na yung mga balita ngayon Peter no. May mga ni-rape na naman ng mga bata kaibigan no. Tinapon lang doon sa bangin. Grabe, dumadami po talaga ang adik ngayon kaibigan. Kaibigan sa palagay mo kaibigan, mapipigilan pa kaya ito kaibigan kung itong kalaban ang mananalo no? Kung ang kalaban ay magtatagumpay. Ano sa palagay mo kaibigan ay mananalo? Mananalo ba talaga ang kasamaan kaibigan? Posible daw na mangyari. Kaya nga sabi ni kaibigang Peter, ito na daw yung tinatawag na digmaan. Magsisimula na daw, no? Ito kapag makapasok na, kapag mahulog na sa laang ang mga taong bayan. Sana daw wag daw tayong magpadala no sa matamis na pangako ng isang leader na hindi naman wala namang ibang ginawa no kundi ang ihulog tayo sa kanyang patibong. Ating daw ang araw na ang lahat ng tao ay hindi na daw tayo makakabili ng mga pagkain no. Kaya dapat lang daw ay simula daw ngayon dapat ay maghanda-handa na daw tayo ng mga pagkain, dilata, bigas pa dyan. Wala namang mawawala kung ito'y gagawin natin no. Walang mawawala. Kaya ito yung ano talaga nila no. Ito talaga yung pinapaabot talaga, pinaka-importante pinapaabot ng ating mga mahal na duwende no na maghanda-handa gyud no. Mga pagkain, gas, gasolina, mga lampara no. Po kaibigan. Unahin gyud daw yung bigas. Importante gyud daw ang bugas no. Opo kaibigan. Darating daw panahon na yung pera wala na daw magagawa no? Hindi daw talaga makakasalba ang pera sa buhay ng tao. Sisilabasan daw ang mga mangkukulam, mga kulto, mga kriminal, mga adik, kidnapper. At nakikita daw ng ating kaibigan no na magkakaroon daw no ng patayan no. Magkakaroon daw po ng patayan no sa isang lugar, at sa lugar na to madaming mamamatay no, at madaming mawawala ng ari-arian, bahay dahil ipapasabugin daw ang lugar na to. Ay, Diyos ko.
grabe na daw yung mga may patago daw ngayon no, na paggawaan ng bomba. No? At naghahanda daw yung mga terorista, no? Salamat. Opo, salamat po kaibigang Peter. Salamat po sa inyong impormasyon. Opo. Salamat po kaibigan. Tatandaan po namin yan. Sabi pala ni kaibigang Peter no na alma-almahan po namin ang aming pag-i-explore dahil delikado. Mga hunters, ingat kayo. Hindi na natin alam kung sino yung kalaban natin dahil maraming mga lumalabas ngayon sa bundok. Marami na, hindi na mga batalyon na ang mga kalaban karon. Ingatan daw po ang pamilya. Ingatan po ang pamilya ninyo, mga viewers no, sa lahat po nanonood, mag-ingat tayo. At kailangan mag-igmat ta, maging alerto tayo. Di ta magkumpiyansa karong panahon na. Opo kaibigan, tatandaan po namin yan. Opo. Opo kaibigang Peter. Opo. Sige po. Yan. Yan yung sinabi si Peter. Opo. Critical talaga sitwasyon ngayon. Sabi niya no, ang mga tao daw ay hindi na daw takot no. Wala ni kahadlok ang mga tao karon nga mobuhat og mga krimen. Dili ni sila mahadlok mo patay og tao, mang rape og tao. Bisan si kinsa ka pa man diha. No? Dahil ang mga kaaway na ay lumabas na at magsisimula na. Ay, grabe no. Kakalungkot naman. Grabe yung pinaabot sa atin ng ating kaibigan. Ayan. Magtabi-tabi na tayo ng upo. Simula ngayon, magtabi-tabi na po tayo ng mga pagkain natin ngayon. No? Mga dilata, solar, sanunsa pa diha na magamit nato in case sa emergency natay magamit. Opo. Sabi ni kaibigan na meron daw mga armado na papasok sa bahay-bahay. Yan yung nakita ng ating kaibigan. Yan po yung nila, nakita nila sa mga mangyayari. Kaya ang gagawin po daw natin, magdasal. Magdasal tayo. Pagdasal natin ng ting bayan. Opo kaibigan. Ay, sige po. Opo. Huwag mo pong hayaan no. No, sana naman hindi makapasok no, ang mga kasi sabi ni kaibigang Peter may lalabas na namang bagong kaaway. Daghan daw patay ang mahitabo karong 2025 at wala daw itong pinipili.
dumadami pa daw yung mga drug addict ngayon. Sino na ang lalaban, no? Para ipagtanggol ang bayan. Kaya sabi ni Peter, mamili talaga tayo no, ng mga leader. Sa darating na eleksyon ay pipiliin natin ang mabubuting leader, no, na kaya tayong ipaglaban, kaya tayong ipagtanggol, no? Yung matapang na leader, yung walang kinakatakutan, yun yung ano natin piliin. At unang-una, may mabuting puso. Po kaibigan, salamat po. Opo. Hindi naman daw talaga natatakot ng mga tao kasi kung titingnan ninyo, no, yung mga krimen na ginagawa nila, binibideo pa nila eh. Pareha ng mga adik, nagbibideo pa sila habang nag-take sila og mga drugs. At saka may pinasa din sa akin na video, no, na habang pinapatay po nila, ni-rape po nila yung bata, binibideo pa nila. Grabe, ang sakit sa pamilya nun, no? Sakit kaayo na ano sa pamilya sa biktima. Dahil wala na daw talagang kinakatakutan ng mga kriminal ngayon. Dahil may taga-protekta din sa kanila. Wala na daw kwenta ang batas. Ngayon, sabi ni kaibigang Peter, darating daw ang panahon na walang hustisya sa mga biktima. Kaya ang gagawin daw ng mga tao, no, balsanay na lang muna mahitabo na magpatay na ang mga tao. Yan yung nakikita nila. Salamat kaibigan. Opo, sige po. Mag-a-update na lang po kami sa inyo, no. Salamat po sa pinapaabot nyo po na mga Opo. Salamat kaibigan sa mga sinabi mo ngayon. At least maalerto po ang mga tao. Opo, sige po. Maraming salamat kaibigang Peter, no. So yan, baka mamaya kasi pinipigilan kami ngayon ng aming mga kaibigan na mag-explore ngayon. Hindi muna daw kami mag-i-explore. Kaibigan Peter, salamat kaibigan. Sige po. Dahil meron daw panganib na darating, no. So alam na nila yan eh. Na sila nakikita na nila ang mahitabo. Kaya mawarningan mi agad na sa among mga kaibigan na hindi muna kami mag-explore pero baka pwede na bukas or mamaya. Sige kaibigan. Opo. Sige, salamat kaibigang Peter. Maraming salamat. Sige kaibigan. Opo. Ayan. Sabi ni Peter, no, nalulungkot talaga sila sa mangyayari dito sa ating mundo. Pero yung hiling talaga nila na sana, no, yung katahimikan, no, pagdasal natin ang ipagdasal natin na walang patayan na magaganap, walang gulo na magaganap, at hindi maghari ang kasamaan dito sa mundo. Isipin natin ating pamilya, protektahan natin ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Opo. Salamat po Peter yan.
Hanggang dito na lang po. Salamat po. Babalik po ako mamaya. Ayan po, no, nag-uusap po kami ni Peter, no. So ayan, unti-unti nang parang bumabalik na yata yung sitwasyon ngayon, no. Opo, kaibigang Peter. Posible daw na mabaliktad daw si BBM, no. Mukhang nakakuha daw ng simpatya ang ating mahal na Pangulong si Rodrigo Duterte sa ICC. Opo, kaibigan. Mabuti naman kung ganun, kaibigan. Hindi naman talaga makatawang pagdakip kay Tatay Digong. Opo, opo. Tama po. Tama po yung sinabi mo, kaibigang Peter. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. At malapit na yung mangyari, kaibigan. So sabi ni kaibigang Peter no na wag lang daw tayong mag-alala, no? Sana maging mahinahon ang lahat ng mga galit ngayon kasi dami na talaga, gusto na talaga na gusto na ng mga tao na lusubin, no? Lusubin ang mga sakimba na nasa Malacanang ngayon. Pero yun yung talaga yung panalangin ni Tatay Digong ngayon, na sana makapagtimpi yung mga tao, no? Sana walang kaguluhan ng mangyari. Sana maging mahinahon ang lahat. Opo. Tama yung sinabi mo, kaibigang Peter. Sabi ni kaibigang Peter, nalalapit na po daw yung ang kaarawan ni Pangulong Duterte, no, ngayong March 28 po. Kaibigan, makakalabas kaya ang ating mahal na Pangulo sa araw ng kanyang kaarawan, kaibigan? Kung hindi daw makakalabas, ay sigurado na ang lahat ng tao ay gagawa na ng hakbang o kaguluhan sa araw na yan. Umaasa talaga ang mga tao na makakalabas si Pangulong Duterte. Opo, kaibigan, no? So, ayan, natutuwa si kaibigang Peter, no? Dahil, may good news po siyang, nalaman, no? Paparating. Sana, kaibigan, tuloy-tuloy na to, no? Para maiwasan ng gulo, kaibigan. Sana, magtagumpay, manalo ang kabutihan, kaibigan, no? Opo. Tama. So, sabi ni kaibigang Peter na may madugong labanan daw na mangyayari sa mga sa awayan ng mga senador. Kaibigan, tama po ba? Grabe.
tiyak na naman ay tiyak tiyak ay marami na namang magagalit, kaibigan. Ayan, kaibigang Peter. Mukhang tuwang-tuwa ka, kaibigan, no? Yan, nakatawa po si kaibigang Peter, no? At may nalaman po siya, no? Tungkol daw kay Tore. So, kumusta naman si Tore ngayon, kaibigan? Galit na galit talaga ang mga mahal nating kaibigan kay Tore, no? At mukhang nag-alanganin na ang sitwasyon ni Tore ngayon. Mukhang mapapatalsik ang Tore na to. Kakanta ba siya, kaibigan? Anong kakantahin niya? Mukhang may malaking sikreto na ibubunyag itong si Tore, Parang mandadamay na ito. Mangdamay na lang siya, kaibigan, no? So, mabuti naman, kaibigan, kung ganun, no? Pagdasal na lang natin, no, na lalabas talaga ang katotohanan, sabi ni kaibigang Peter. Opo, kaibigan. Tama po. Daming galit, no? Kay Tore ngayon. Ang daming galit. Dahil yung si Tore, sabi ni kaibigang Peter, malaki na daw ang ulo niyan at sobrang mayabang. So nayayabangan yata yung ating mga kaibigan sa kanya. Naku, patay na. Iba pa naman ito. Iba pa naman magalit, no? Mga kaibigan natin. So, ayan, no. Sabi ni kaibigang Peter na may mangkukulam daw, nagagalit ngayon kay Tore. Darating daw ang araw na yan. Natatawa si Peter, no? At ang hambog na daw na to ay maliliksyon na. Kaya kaibigan, no, sana yung hula mo, kaibigan, ay magkakatotoo yan, no? Basta nasa kailangan, kaibigan, na sa tama talaga, no? Kailangan na lumabas talaga, no, yung totoo. Kung sino man ang may sala, yun yung parusahan, kaibigan. Oo. Tama po. Tama kayo. Salamat, kaibigang Peter. Nako. Naloko na. Ano na yan? Parang sabi ni kaibigang Peter na ang dami na daw tumutugis ngayon kay Tore, no? Mukhang matutulukan na ang kanyang pagkahambog, no? At maliliksyon na siya sa mga ginawa niya dahil ang taong bayan ay galit na galit sa kanya, no? Hindi naman talaga makatawang ginawa nila, no? Pagkidnap kay Tatay Digong, saan na po ang due process? Tama. Ang mga ICC, nakatutok lang yan sila sa mga ginadaog-daog ba. So, nakakuha yata si Tatay Digong ng simpatya, no? Dahil sa ginawa sa kanya, no, na kung paano siya dinakip ba. Opo, kaibigan. Salamat, kaibigan, no, Peter. Opo. No, sabi ni kaibigan Peter, basta yung paalala po ni kaibigan, no, yung magtabi-tabi na talaga tayo ng mga pagkain.
tubig, no? Wag tayong magsayang ng pagkain, kailangan magtipid-tipid na tayo ngayon. Dahil yung sitwasyon natin ngayon, critical, no? Nasa critical pa tayo na sitwasyon, no? So, sana ingatan daw natin, no? Sabi ni Peter na iisa lang po ang buhay natin at kailangan mag-ingat tayo at sa susunod na eleksyon, kailangan piliin na talaga natin, no? Para hindi na maging ganito, no? Yung mga tao, grabe ang pagsisisi dahil binoto nila yung taong sakim ba. So, kay alam naman natin kapag ang tao ay sakim, gagawa at gagawa yan ng paraan, no? Para mapasama ang taong bayan. Oo. Wala nang mga awa, no? Sabi ni kaibigang Peter na wala na daw awa ang mga kriminal ngayon, no? Lantara na silang pumapatay. Tulad na lang ng mga bata na ni-rape, no? Na-rape na pun nga bago. So, yung mga tao ngayon sising-sisi na, no? Yung kumampi kay BBM, nagsisisi na sila ngayon dahil isa po sila no na nakaranas po ng pamimiktima ng mga adik. So, huli na ang lahat, no? Huli na ang lahat dahil isa na sila sa mga biktima ng mga adik ngayon. Opo, kaibigan. Opo. So, ayan. Salamat sa mga sinabi mo ngayon, Peter, no? Tuwang ako'y napanatag po ang loob namin ngayon, no? Dahil good news po itong sinabi nyo sa amin. So, ngayon pala, no? Bago po tapusin ang video na to, papasalamat po ako, no? Kay Ate Shai, Tita Dailin, Mama Susan, kumusta po? Ayan, no? Abangan nyo po ng aming pag-alay, no, ng mga manok sa aming mga kaibigan, no. Salamat namin po ito sa kanila. Mama Susan, salamat po sa patuloy nyo pong suporta. Ingat kayo. Yan. Tita Cecilia, kayong lahat. Ate Pitang, yan. Si Ate Shai, lalo na, ingat ka sa trabaho. Manita Puhadas, Marlene Pastika, kayong lahat. Sir Jesus Kiento, Nanay Ivy. Ingat, Nay. Kayong lahat. Maisa-isa talaga, no? Salamat. Tita Imelda Doki, pagdadarasal ko po ang inyong kagalingan po. Ayan, sana po, no? Lahat ng may sakit ay gumaling na, no? Unang-una magdasal po tayo ng taimtim. Wala pong makakatalo sa pagdarasal. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pagmamahal. Sa hindi ko na-mention, no? Salamat po. Di ko man kayo maisa-isa. Papasalamat po ako sa inyo dahil patuloy kayong nandiyan, no? Lalong-lalo na po kay Ma'am Wendy. Yan, salamat Ma'am Wendy sa inyong pinadalang blessings po, no? Mga package, jacket, chocolates. Salamat. Thank you very much. Hanggang dito na lang po. Yan, sa Ate Pitang. Thank you po, Ate Imelda. Ma'am Lorna Villa Gonzalo. Yan. Ma'am Lil Chowa. Tita Langli. Gusto po. Ingat. Salamat po sa inyong lahat. Peter. Sabi ni Peter, no? Maging alerto tayo. Walang masama kung tayo ay maghanda, no? Dahil para din po ito sa atin. Para po sa ating pamilya. Ang gagawin po natin, no? Basta magdasal, no? Wag lang sumuko talaga. Yan, salamat. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Dito na lang po. Maraming salamat. Thank you very much.